Muli ay isang magandang umaga, mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin na nakikinig dito sa Prayer Covenant ng St. Paul United Methodist Church. Pero bago tayo magsimula, samahan niyo ako sa isang panalangin. O aming amang nasa langit, nagpapasalamat po kami sa inyo sa kabutihan, sa patuloy na kabutihan na pinagkakalap niyo po sa bawat isa sa amin. Maraming salamat una sa lahat, Lord, sa pagising sa amin sa umagang ito. At muli po, Lord, ay magkakasama po kami ngayon virtually sa pakikinig ng inyong mga salita. Nawa po ito aming Ama ay patuloy, Lord, na magbigay sa kalakasan sa amin sa buong maghapon na gawain ng bawat isa sa amin. Patuloy niyo nga po kaming pangunahan, Lord, sa lahat ng mga gagawin namin, sa mga desisyon po namin, o aming Ama. At patuloy po kami nagpapasalamat, Lord God, sa inyong patuloy na pag-ibig at biyaya sa bawat isa sa amin. Ito po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So muli ay isang magandang umaga at welcome nga ulit sa ating prayer covenant dito sa St. Paul United Methodist Church. Maraming salamat sa mga nakikinig or nanonood sa Facebook, kumbaga dito sa amang kayong panig ng mundo, no? So sa umaga ito, ang pagbabasihan ng ating aralin ay mula sa Proverbs 8:1-4. So babasahin ko siya sa New International Version. So 8, does not wisdom call out? Does not understanding raise her voice? At the highest point along the way, where the paths meet, she takes her stand. Beside the gate leading into the city, at the entrance, she cries aloud. To you, O people, I call out. I raise my voice to all mankind. So, binasa natin na Proverbs 8, 1-4 is part of the book of Proverbs. Pero ito, ika nga, is one of the most beautiful and stirring poems in the book as it describes wisdom. This time, personified siya as a woman, calling out to all people, seeking to impart knowledge and guidance. So, di ba? Siguro maraming magtatanong, di ba? Parang bakit ang wisdom, ang karunungan ay binibigyang katauhan sa Proverbs na ito. So, binasa natin bilang isang babae. Diba? Bakit hindi sa isang lalaki? Kasi sakto pa naman sana, diba, sa pag-celebrate natin this month ng Father's Day. Kaya ngayon pa lang ay inuunahan ko na kayo ng pagbati. Happy Father's Day sa lahat ng ating mga daddy, sa lahat ng tatay, ng papa, diba? So, sa lahat ng mga lolo, sa mga uncle, ganyan na So, Happy Father's Day sa bawat isa sa inyo. So, para sa akin, hindi dahil sa ako isang ina or babae, diba? Dahil siguro sa traditional na pamilya and set up, kumbaga, ng isang Filipino family, diba? Madalas ganito, yung mga daddy o yung mga tatay, andun sila palagi sa financial side. Kaya sila tinawag na haligi ng tahanan. Kasi dahil kung wala sila, diba, matutumba or mawawala ng pundasyon ng tahanan nila. Kumbaga sila yung reason kung bakit nakatayo ang kanilang tahanan. Samantala yung mga mommy naman, o kadalasan, diba, or sa, yun nga sabi ko, sa traditional Filipino family, kumbaga, mga naiiwan sa bahay, yung mga mommy, or nagiging plain housewife. Kaya lumalabas na sila talaga yung nagtataguyod sa pamilya nila. Sila yung nagiging all-around manager, diba, sa bahay nila. Sila yung, kumbaga, laging nagdidesisyon sa loob ng bahay. From simple things, diba? Katulad ng kung anong uulamin. Hirap kayo mag-isip noon, diba? Anong babaunin ng mga anak? Anong gagawin sa mga school projects nila, diba? Minsan kahit anong sabon na gagamitin or fabcon sa paglalaba, iniisip pa yun ng mga mommy, diba? At lahat yung kailangan natin ng wisdom. Ang wisdom, pinagsasama-samang abilidad to apply the knowledge, kumbaga, and experience along with sound judgment to make wise decisions and navigate life's complexities, 'di ba? So, marami kumbaga mga kailangang mapagdesisyonan sa loob ng pamamahay na kadalasan dahil nanay na iwan, siya ang nagdidesisyon. Kaya 'di ba nagkaroon ng cliche or parang kasabihan or parang phrase, sikat na phrase, 'di ba, na wise na misis, 'di ba? But from where did wisdom come? Saan nga ba nanggagaling ang wisdom na ito? Siyempre mga kapatid, the short answer to this question would be from the Lord. Sabi nga, di ba, woman wisdom proclaims that the Lord created me. Ang karunungan ay hindi isang bagay na hindi nakukuha. Kumbaga sa halip, ito ang pang-araw-araw na pamumuhay natin,
karanasan ay dapat magbigay ng inspirasyon sa lahat na humanap ng karunungan para makita natin ang benepisyo nito. Seeking God's wisdom involves actively pursuing His guidance and understanding. Sa pamamagitan ng panalangin, pag-aaral ng banal na kasulatan. Ito ay tungkol sa pagkilala sa ating mga limitasyon and seeking His direction in all areas of our life. Diba? Lagi nating panalangin, lagi nating hiling sa Panginoon. O Panginoon, pangunahan na po kami sa aming pamumuhay, sa aming buhay. Tinataas namin ang buhay ng bawat isa sa inyo, sa amin. Ang karunungan mula sa Diyos ay hindi lamang kaalaman, ngunit ito ay kakayahang gamitin para luwalhatiin ang ating Panginoon. True wisdom must begin and ends with God. Diba? Dahil wisdom is a gift from God bestowed upon individuals who seek it and cultivate a relationship with the divine. So, sa kabuuan, seeking spiritual guidance and understanding is the way to gain God's wisdom. Ito ay pagkilala ng ultimate knowledge and insight. Kung ano mang meron tayo ng mga karunungan, ay nanggagaling from a source beyond human comprehension. So, ang paanyaya sa atin ng Panginoon, ang bawat isa sa atin ay inaanyayahan na makinig sa turo at patnubay ng wisdom o karunungan na nagmumula sa ating Panginoong Jesus. Na lagi tayong magtiwala sa proseso, sa pangako ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. So, magandang umaga muli sa ating lahat. So, bago tayo maghiwa-hiwalay, ay manalangin muna tayo. Aming Panginoon, nagpapasalamat po kami sa inyo sa patuloy, Lord, na pagpapakita, pagpapadama nyo ng pag-ibig nyo sa amin. Sa pamamagitan nga po, Lord, ng wisdom na pinagkaloob po sa amin, aming Ama, na nagagamit namin hindi lamang sa aming pang-araw-araw na pamumuhay o aming Ama, kundi sa aming pang-araw-araw na pakikihalubilo sa aming mga kapwa-Kristiyano, aming Ama, or maging dahilan to aming Ama, o patuloy po kami makapag-anyaya ng mga kapwa namin o aming Ama na patuloy na magtiwala sa inyo, patuloy na maniwala sa pangako niyo sa aming Ama. Maraming salamat po, Lord, sa patuloy na biyaya ng buhay sa bawat isa sa amin. Patuloy pa namin panalangin sa inyo ang bawat isa sa amin, Lord, lalo na mga may karamdaman, hiling namin ay kagalingan para sa kanila o aming Ama. Higit sa lahat ay patuloy namin hiling at panalangin sa inyo na pagbuklorin niyo po ang aming mga pamilya, ang aming bansa o aming Ama. Ilayo niyo kami sa anumang mga kalamidad, sa anumang mga kaguluhan, Lord God, at patuloy niyo pong proteksyonan ang bawat isa sa amin. Kaya muli po aming Ama, ay patuloy po namin binabalik sa inyo, Lord, lahat ng papuri at lahat ng pasasalamat o aming Ama. Dinggin niyo nga po, Lord, ang aming panalangin, ang aming pagsusumamo. Sa pangalan ni Jesus. Amen.